So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, bago natin pag-usapan yung rally po ng Iglesia ni Cristo na paparating, no, pag-usapan muna natin yung isa sa mga bagay na ako pinipilit yung intindihin. Well, naintindihan ko naman, pero ang motivation po talaga ang hindi ko maintindihan dito. So, ngayon, tinan nyo to Okay, so ito, balita to kahapon. At kahit po mga DDS at kahit po mga Iglesia ni Cristo, naglalaban din po ito. At ako hindi rin ako pabor dito sa totoo lang. Dito sa plano po ng ombudsman na gawing state witness si Bonoan. Kayo, tatanungin ko na kayo ngayon. O, kayo, 1,500 tayo ngayon. Kayo ba, pabor ba kayo na gawing state witness si Bonoan? Si Bonoan na lahat ng DPWH project dumadaan sa kanya? Magiging state witness? Alam nyo yung level po nito ni Bonoan, dapat po ka-level niya si Mark Villar eh. Kaya ako nga nagtataka nga ako dito kay Mark Villar kung bakit hindi pa nakakasuhan. Alam nyo, no, with due respect po tayo dito sa ombudsman, no, kasi una sa lahat, no, may mga magandang ginagawa naman si Boying Rimulya, no, tsaka ang ombudsman natin. Bakit hindi mo kaya unahin si Mark Villar? Kasi yung ebidensya po laban kay Mark Villar, nandiyan lang din po eh. Andyan lang din po sa mesa at sa opisina ng DPWH. No, ewan ko lang kung kinuha na ni Mark Villar, pero by the way, ito nga yung usap-usapan kahapon. So bakit? Ang pinakarason, to pin down Martin Romualdez. Teka lang, ayan na naman tayo eh. Akala ko ba sabi ni Ombudsman Rimulya, sure na sure siya na kasabwat si Martin Romualdez sa maanumalyang flood control scandal. Alam niyo, ako po, hindi ko po sa pinagtatanggol si Martin Romualdez. Sabi ko nga, kung may ebidensya po laban sa kanya, so be it. Pero yung magpapakita na si Bonoan ay gagawing state witness para ipindor si Martin Romualdez, sobrang desperado naman po niyan. Sobrang desperado naman yan. Huwag naman sana ganon. Tingnan nyo kasi yung intention talaga yung gusto ko makita dito eh. Una, sabi ni Ombudsman Rimulya, ako kakasuhan ko na talaga yan si Martin Romualdez. Maraming ebidensya laban sa kanya. O ngayon, anong ebidensya laban kay Martin Romualdez? Nung nakita po natin yung dokumento, 18 Marines, si Gotesa, si Diskaya, at saka yung mismong investigasyon mismo ng ombudsman. So alam niyo, pag yan lang yung ebidensya ninyo, ibabasura lang po yan. Puta, ebidensya ninyo para makasuhan si Romualdez, 18 Marines, yung dalawang babaeng naka-face mask, Gotesa, yung mag-asawang Diskaya, at saka yung mismong statement ng ombudsman. Wala, mahina yan. May nang ebidensya yan. So ngayon, ang gusto nyo, isaban si Bonoan para na si Romualdez, para ipindor si Romualdez. Alam nyo kasi ganito yan. No? Si Bonoan matanda na yan. Hindi na po papayag na makulong yan. Lahat na lang po gagawin yan para wag lang siya makulong. Matanda na yan, baka doon na siya mamatay. Hindi sa pagdado sa lating mamatay si Bonoan kasi tingnan nyo si Bonoan ngayon may sakit. Wala kung sakit-sakitan yun, pero may sakit. Pag yan nakulong, paano yung mga aparato na nakakabit sa kanya? O wala sa kulungan yan, sigurado. So malamang, hospital arrest. Alam niyo, pag ganyan na yung katayuan ng isang tao, lahat na lang papayag yan eh. O sige na, papayag na ako. Sabi daw may sakit, di ba? Pero ewan ko lang kung totoo yun. Pero, sabi dito, the Office of the Ombudsman on Tuesday said it accepted former DPWH. So accepted, so ibig sabihin nag-apply. Nag-apply pala, no? Okay, Manuel Bonoan to become state witness as he can testify against former House Speaker Martin Romualdez. Alam nyo, no? Okay. Sabi ko nga naman, interesado naman ako, no, na makakita ng ebidensya laban kay Martin. Baka nga naman totoo na kasabwat siya. Baka nga naman totoo. So ngayon, interesado din ako malaman kung ano yung sasabihin ni Bonoan. Well, kung ako tatanungin ninyo, ayoko. Yun nga lang, interesado ako malaman yung sasabihin ni Bonoan. Kasi doon natin mapagtitimbang na, nga pala, kasabwat nga si Martin. Pero yun nga lang, kasi ang problema dito, baka mamaya kasi. Baka katulad lang yan nung Diskaya. Kasi yung Diskaya talaga, nalala ko yung Diskaya, kausap ko si Mike nun Kausap ko si Mike nun, galing akong ospital nun No, nung si Diskaya, pinindon si Martin, tinuro si Martin na ang pagkakaalam namin, ito sabi ng Diskaya, ang pagkakaalam namin, no, si Martin Romualdez merong cut sa bawat project.
20% yung ating sinasabi noon ng Diskaya, nakalimutan ko na. So ginawa ko na, tawag ko kay Mike. Kasi alam niyo si Mike, anti-Martin yun eh. Putang ina Mike, nakasabot pala talaga si Martin. Ganun ako. Sabi ko sa'yo, insan ganun si Mike sa akin. Sabi ko sa'yo, kasabot si Martin eh. Walang yan na yan. Sabi ko ganyan. Di ko na ipagtatanggol yan. Kasabot pala yan. Pinsan pa naman siya ng presidente. Nakakahiya siya. Kung hindi. Ganun yung una ko talagang binanggit. Sige. Panonoorin ko ulit. Panonoorin ko yung hearing. Hearing ni ni Ping Lacson. Alam niyo pagkatapos, ang sabi ng mga Diskaya, tinanong sila ulit na sabi niyo kanina merong cut si Martin Romualdez sa bawat project. Alam niyo sabi ng mga Diskaya, ay ano po yun, open book naman po yan, alam naman po ng lahat yan. Puta, di walang alam. Di ba, kung makapagsalita yung mga Diskaya nun, kasi ang problema kasi dito, on record yun eh. Ang problema dito ng mga Diskaya, open book daw. So wala siyang personal knowledge. Ang problema dito, baka mamaya, ganyan din yung kay Bonoan. Sabi nito, sabi ni ganyan, sabi ng ganon. Hindi sabi ng mga Diskaya ganon. Oo, mayroong cut si Martin Romualdez pero open book yun. So, kung ibig sabihin kung open book yan, alingas-ngas. Sabi-sabi nito, sabi-sabi niyan. So, walang direktang evidence. Di, sabi ko, di okay lang, di ba? Di walang ebidensya, di tuloy pa rin. O, baka naman ganon. Ito naman ngayon. Ito, ibang level to. Kasi si Bonoan ngayon, mga kababayan, si Bonoan, DPWH Secretary. No, kasi ang sabi kasi dito, palike naman ang content natin, palike naman tayo. Basta sabi dito yung yung ombudsman Okay, so Assistant Ombudsman Mico Colabano also admitted that it was a tough decision needed to strengthen the case against Romualdez, which he said could change the country's history. Bakit naman? The reason why he made him a state witness is because of the grand case of conspiracy and plunder and the cause and effect of his former speaker Martin Romualdez Colabano nga po. So, ayun lang yun. Hindi ko pala nilipat ko pala. Yan, lipat ko pala dyan. Palike naman ang content natin, 17 tayo ngayon So ngayon, ganito nga yung pakaramdam ko dito. Ayoko po talaga maging state witness si Bonoan kasi in the first place, pag sinabi mong state witness, malaki po yung chance na hindi na siya makasuhan. Yun nga lang, ang problema nga po dito, ito nabasa ko to Rule number 19, section 17. The Philippine Revised Rules of Criminal Procedure governs the discharge of an accused person to become a state witness. So mayroon siyang mga requisites. Kumbaga sa college, So para po kayo makapasok, sa state witness, dapat makuha niyo tong mga to. There is no other direct evidence available for the proper prosecution of the offense committed except the testimony of the accused. Okay, pasok si Bonoan dito. Kasi wala naman talagang makitang ebidensya laban kay Martin O baka nga si Bonoan nga siguro. So pasok si Bonoan dito. So the testimony said the accused can be substantially corroborated in its material points. So dito hindi pa natin malalaman kasi hindi pa natin nakikita yung testimony ni Bonoan. Kailangan natin makita. Ito malupit mga kababayan. The accused does not appear to be the most guilty. Doon tayo sasabit. So yun nga ang point natin mga kababayan. Sa tingin niyo po ba, dito nga sa binasa nga po natin, the accused does not appear to be the most guilty. Kayo ba naniniwala ba kayo na si Bonoan yung isa sa pinaka-least guilty para siya po maging state witness? Niniwala ba kayo na gano'n? Kasi nung una mga kababayan, ang akala ko nga nung una, ang pinaka-guilty sa lahat, si Yusek Bernardo. Parang, ay nakakala ko baka nga si Bonoan, walang alam, si Yusek Bernardo yung nagmamanipula. Yun naman pala, ang lumalabas sa investigasyon ngayon ng Senate, kasabot talaga si Bonoan. Si Bonoan yung pinaka-guilty pa sa DPWH. Ngayon, sino pang mas guilty kay Bonoan? Si Martin. Kaya gagamitin state witness. Hindi kayo ba naniniwala ba kayo na si Bonoan ang isa sa least guilty para maging state witness? Ang laking pera na pinag-uusapan natin dito, may inaabot daw na 2 bilyon. Sabi ni Ping Lacson, meron pang 500 million. Sabi naman po ito ni Yusek Bernardo. Parang may hindi tama ata dito. Parang ganyan ba ka-desperado ang ombudsman para lang makasuhan si Martin Romualdez?
Kung dati, kung makapagsalita sila dati, si Martin Romualdez kasama yan. Didemanda namin yan ng plunder. O dahil sa walang ebidensya, kita nyo, di ba? Yan ang sinasabi ko eh. O ngayon, si Cheese. Hindi nyo na kailangan si Bonoan para kay Cheese Escudero. Ang kailangan nyo lang, no, para kay Martin. Alam nyo, napaka-unfair nun para sa akin. Kung gagamitin ninyo si Bonoan para kay Martin Romualdez, bakit hindi nyo gamitin kay Cheese? Diyan natin makikita, ano ba? Personal ba Ano ba? Personal ba nagalit to? Alam nyo, hindi sila nagmamarunong. Kung si Martin Romualdez, House Speaker nun, tapos si Cheese Escudero, yung Senate President nun, tapos gagamitin ninyo si Bonoan, bakit kay dating House Speaker nyo lang gagamitin si Bonoan, bakit hindi kasama si Cheese? May mali eh. Merong hindi sinasabi si Boying Rimulya sa atin eh. Tama, di ba? Meron siyang hindi sinasabi sa atin, ano ba? Personal na away ba yan? Hindi pero to be fair mga kababayan, to be fair. Gusto ko rin makita yung statement ni Bonoan, no? Kasi baka nga naman may ebidensya si Bonoan, pero dapat kulong pa rin siya. Hindi pwede ba yun, state witness pero makukulong pa rin? Alam ko pwede yun eh. Kasi tingnan nyo to mga kababayan, no? Tingnan nyo to. Ito yung arrest warrant ni Bonoan eh. So tingnan nyo ang kasama dito, no? Si Gingoy, tsaka si Bonoan, tsaka yung Daryl Cesar Sanchez Cortuna, Manny Bulusan, tsaka Arturo Gonzales. Okay. Alam niyo mga kababayan, no? Ang arrest warrant, lumalabas po yan by batch. Sinasabi ko na yan eh, by batch. So kung pagbabasihan natin yung arrest warrant po na to ni Bonoan, ang lumalabas, kasabwat niya si Gingoy. So ano ba? Ganun to yan eh, di ba? Kung kasabwat si Gingoy, fair ba kay Gingoy yun na si Bonoan yung may state witness tapos siya hindi? Fair ba yun? Medyo magulo, medyo... Okay, so ito yung explanation nga po ni Miko Colabano, panoorin natin. Sige. Comes from the context na sinasabi nila baka ay kumbaga we are pinpointing or we are targeting certain people only. Hindi po totoo yan dahil yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. And the reason why we accepted si former Secretary Manny Bonoan into as a state witness is precisely because yung kanyang intention na to cooperate with us is for that case specifically. So yung budgetary process po, no, yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Bonoan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time. So, ang corruption po kasi, hindi mo yan pwedeng i-penetrate galing sa labas. Kailangan, meron ka talagang insider sa loob. It was a tough decision for the office to arrive at that, na i-accept namin si former Secretary Manny Bonoan as a state witness. Mahirap pong decision. And there was a lot of considerations that had to go into that decision. Isa na doon yung age, illnesses, and all of that. Kung na-convict si former Secretary Manny Bonoan for 40 years, sa tingin niyo po ba he will last until 120 years old sa loob ng kulungan? That was one consideration. Pangalawa po, itong batas natin that will afford the Ombudsman plenary powers to afford immunity to somebody, that is not meant to protect the guilty, but to reward the cooperation of somebody. Alam niyo, ito pa isa, no? Okay, ito pa isa. Okay. Well, alam ko naman na walang kwenta ang mga DDS eh. Walang kwenta yung mga DDS na yan. Wala rin kwenta yung pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo, no? Pero kung sasabihin nila, porket na kaalyado hindi na kinakasuhan, alam nyo yung example nila, si Bonoan. Kasi the first place mga kababayan, si Bonoan ay appointee po ng presidente. Pero by the way mga kababayan, hindi ganun yun. Okay. Ito explain lang natin kasi ito yung ito yung pagsasabi ng mga DDS eh. Sabi ng mga DDS, nakita nyo na ba na ang lagi na pinag-iinitan ay yung mga kalaban sa politika, pero bakit yung mga kaalyado, no, pinapawalang sala katulad ni Bonoan? O teka lang mga kababayan, okay. Una sa lahat, si Bonoan po, hindi po talaga yan 100% na appointee ni presidente. Sa DPWH kasi mga kababayan, merong ano yan eh. Merong superiority yan eh. Parang sa AFP din, di ba? Ganun yan eh. Ikaw na susunod na secretary. Parang ganun po yung ano na. Tingnan nyo, di ba? Yung mga
yung mga district engineer dyan sa DPWH, matatagal na eh. Oh, so ganun yan doon. And by the way, yung mga kababayan, no, hindi talaga hindi talaga kaalyado ni PBBM yan si Bonoan eh. Yung mga talagang handpick talaga ni Presidente, yan, sila Mel Robles, si Laurel Chu, yan, favorite niya yan, si Laurel Chu. Di ba dati si Erwin Tulfo dati, si Bong Revilla. Na, pero on the other side mga kababayan, ang isa sa mga question natin dito, marami pong contractor eh. Ito to be fair. May mga contractor eh. Ano, yung party list ng mga construction. Sino ba yon yung party list ng mga construction? Natin ako nga dito. Construction party list. Matindi yun ah. Ano ba pangalan ng hayop na yan? Wait ha. Dito. Mali yung search ko eh. Tutulungan nyo na lang ako, no? So, construction, no? Flood control. Yung kasabot yun ah. O, CSW, no? Ito nga CSW nga, oo. Yung CSW. O, itong CSW. O, Construction Worker Solidarity. Yan, matindi yan ah. O, bakit di pa sinisimulan yan? No nga pala. Oy, alam nyo, ito ah. Malay ninyo. Yung congressman dyan sa CWS na yan. Sa CWS na yan. Oh, baka yan na magturo kay Martin. Unahin nyo muna yon. Bago nyo gawing state witness si Bonoan. Kasi para sa akin, napaka unfair para sa akin. Hindi siya yung less guilty eh. Oo. So parang ito, may sinabi si Ping Lacson dito eh, kung tinan natin ha. Ito yung sabi ni Ping Lacson. Information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all Ayan ha, tinan nyo ha, sabi ni Ping Lacson ha, sabi ni Ping, akala nyo hindi to big deal ito ha, ito sinasabi ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, mayroon daw siya nakuwang report na nagbibigay na peking grid coordinates si Bonoan sa mga flood control. So ano ibig sabihin nun? Nililigaw po ni Bonoan yung mga projects para hindi po ito babisto. Ulitin natin. Sige, tinan nyo ha. I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. So ano ba ibig sabihin nun mga kababayan? Kasi yung grid coordinates po na yan, ayan po yung lugar kung saan po nagkaroon ng flood control. Ngayon, para hindi po mabisita, nililigaw ni Bonoan kung saan-saan. Paano magiging less guilty yan kung ganyan? Pati presidente nililito niya. O tinan ninyo, nung zona ng presidente, sabi ng presidente dati, ako po'y natutuwa dahil ako po'y tayo po'y nakapagpagawa ng 5,000 flood control projects sa buong Pilipinas. Palakpakan yung mga tao, di ba? Sabi ng presidente yan, di ba? Tayo po'y nagpagawa ng 5,000 flood control sa buong Pilipinas. After 1 week umulan, binaha yung maraming lugar sa Pilipinas. Ngayon, hinahanap ngayon ng mga tao, nasa yung flood control. Yun naman pala mga kababayan, yung report na 5,000 na flood control na yan, si Bonoan nagbigay. So, tingnan mo nga, Boying Rimulya, sabihin mo nga sa akin. Ano tayo, harap-harapan? Sige nga, Boying Rimulya. Parang parang tropa lang na nagiinuman, no? Pre, sige nga. Oy, Boying Rimulya, mag-usap nga tayo. Sige nga. Sabihin mo nga sa akin, bakit magiging state witness yan si Bonoan? Kung una, niligaw niya yung grid coordinates ng mga proyekto ng flood control. Pangalawa, bakit pati yung binigay mong 5,000 na flood control na binida ni Presidente sa kanyang zona, bakit pati yun? Ba pinakay mo rin? Usap nga tayo. Less guilty? So yun, di ba? Well, sabi nga natin, si Bonoan may sakit. O, di ba? Kapag may sakit at kailangan at madami ng aparato nakakabit sa'yo, lahat na lang po gagawin yan. No, wag lang siya maalis sa ospital. Ayoko isipin na gano'n ang ginawa ng ombudsman, pero ayun yung totoo eh.
Di ba, kunwari kung kayo may sakit kayo, agad ako, ano ba ang haba naman nun?